Gusto mo rin bang mag-invest sa stock market pero hindi mo alam kung paano at saan mo sisimulan? Simulan ko na po na ituro sa iyo or i-share sa iyo kung paano mo lahat ito gagawin. Huwag na natin patagalin. Now na. Okay, so ang dami ko po kasi natanggap na tanong and yung mga questions talaga ay common. So actually parang part 2 na nga po ito kasi may nagawa na ako last month. Ang gagawin ko na lang, i-upload ko din yung video na yon dito sa dulo ng video na ito para at least mapanood mo, okay? Pero simulan na muna natin. Usually po talaga, ang mga common questions na natatanggap ko, how to start? So, gaya nito, gusto ko sana na mag-start sa pag-invest pero di ko alam kung paano o kung saan. So, yun yung eksaktong tanong. Ang gagawin po talaga natin ay kailangan mo muna mag-open ng trader's account sa isang stockbroker. So, meron na din ako nagawang video niyan actually kung paano mo gagawin step by step yan. Ilalagay ko na lang din yung link dito sa dulo ng video na ito para makapag-open ka ng account sa stockbroker, okay? And sabi pa nung iba, I have no knowledge in stock, so I will be attending your free training, sabi niya. So, tamang-tama naman po talaga na bago ka magsimula sa isang investment, alamin mo muna yung investment na papasukin mo. Kasi mahirap pag wala kang alam sa isang investment. Posibleng malugi ka sa stock market, posibleng mag-give up ka kaagad, posibleng maging negative yung iyong result dito or parang ayaw mo na ba, parang ganun. Mawalan ka ng gana. Pero actually, kung alam mo yung gagawin mo, magugustuhan mo yung stock market dahil hindi mo naman to kailangan tutukan eh. Kagaya ng iba na ang method nila is talagang active trading. Ako ay, actually pwede ka naman pumili kung anong strategy yung gagawin mo. Pero sa akin kasi, hindi po ako yung active trader, hindi po scalping yung aking strategy. It's more on lang ako, position trading, more long-term investing, dividend investing. So, nandun ako sa side na medyo low risk or mid lang, ganon. Hindi ako pang high risk. So, yung stock market, pwede rin yan. Kahit na low risk taker ka, basta dapat alam mo lang yung goal mo, tapos kung ano yung strategy na gagamitin mo, kasi pwede naman, okay? Meron tayong pwedeng pag-investan na at least worry-free and stress-free ka, okay? So, and sabi pa nila, OFW daw sila, walang bank sa Pinas. So, meron tayong dito sa BDO na merong BDO Kabayan, di ba? So, pwede mong itry na i-research yon kung paano ka mag-open ng BDO sa BDO Kabayan. I-search mo yon kasi yung ibang mga OFW, ang pagkakaalam ko, nakakapag-open sila ng BDO Kabayan. I-search mo na lang po yan sa website ng BDO. And how much daw ang magsimula? How much daw? Magkano po ang kailangan na investment at ilang years or months ang kitaan? Let's start muna dun sa magkano. Pwede ka mag-open ng trader's account sa halagang 1,000. So may stockbroker na nag-offer na at least 1,000 makapag-open ka ng account. So that's called financial. Yung ibang stockbroker, hindi iba-iba yung kanilang requirement para makapag-open ka ng account. And ilang years, depende sa'yo. Kung long-term ka, pwede mong gawing 5 years or more, 10 years or more. Ilang years yung kitaan, walang guarantee kung gaano katagal, gaano kaiksi ang kitaan dito. So ang goal mo muna, aralin mo muna. Yun muna yung goal mo, aralin mo muna. Huwag muna yung kitaan. Kasi goal natin talagang kumita, di ba? Pero ang first step mo muna is aralin mo para at least alam mo yung mga gagawin mo sa susunod. Kung magkaroon ka man, may ka-encounter ka man ng problems, alam mo yung steps na gagawin. Kasi kung kita agad yung gusto mo, kapag nag-fail ka, susuko ka kaagad eh. Unlike kapag inaral mo, okay, ganito palang gagawin kapag may ganitong problem. So at least alam mo yung steps, okay? May nagtanong din, ilan po ang pinakamababa na hulog sa share at ito ba ay monthly? Kung susundin natin yung tinatawag na 8K rule, kasi dun sa 8K rule, ito yung least percent of charge na investment. So, 8,000 minimum per buy and per sell. Pero kung gusto mong bumili na makabili ka lang, iba-iba ang market price ng bawat stock, iba-iba ang board lot ng bawat stock. Okay? Merong ibang market price, nasa piso lang, may ibang market price, 1,000 plus. So, iba-iba po. Okay, kaya I would suggest talaga na aralin mo muna kahit yung basic lang. Hindi naman kailangan na super technical yung aaralin mo. And may nagtanong, may naipon ako ma'am, 10K lang, pwede ko bang panimula yun? Pwede na yung 10K.
Pwedeng-pwede na yan. At least makapagsimula ka na sa stock market. So, may question pa. Eto, para sa mga seaman na busy. Sabi nila, thank you so much Ma'am Cynthia sa pagtiyaga. Mag-email, di ko rin maasikaso dahil busy masyado work sa abroad as a seaman. So, pwede kang mag-investing kung seaman ka dahil wala kang ang time to check the stock, you go for investing muna. And then pag uwi mo ng Pilipinas, pwede kang mag-trade. Okay? Pwede mong aralin yung trading. Kasi yun din yung ginagawa ng ibang mga naging students ko sa stock market. Pag sila ay nasa barko, investing yung kanilang strategy. Pag uwi, tsaka sila nagtitrade or inaaral nila yung trading. So para naman sa mga busy ma'am, gusto ko din pong mag-invest ma'am, kaya lang hindi ko po alam at busy po ako sa work. At solo parent din daw siya. So, tamang-tama na pwede ka din mag-investing kung talagang busy ka, hindi mo maasikaso. You go for investing, tapos yung perang naiipon mo ay ilagak mo na lang sa stock market. Pero yun lang, lagi kong sinasabi, alamin mo kahit yung basic strategy lang, okay? Meron din tayong natanggap dito galing sa mga retirees na. So sabi niya, good day ma'am, ako po dating OFW at wala ding naipon. Dahil ang mga anak ko ay nag-aaral pa noong time na yon at gusto din daw niyang guminhawa ang buhay niya ngayon. Naaralin niya yung stock market. So tamang-tama po na sinabi niyo na gusto niyang guminhawa ang buhay kasi may pag-asa habang may buhay. At ang stock market ay talagang isa sa magandang way na pwede mong gawin habang busy ka. Actually, yung iba hindi nila nakikita na busy ako so hindi ako pwede mag-stock market. Mag-investing po kayo. Ang gagawin mo lang is to give time, konting time lang para simulan mo to aralin. Then, actually, kung investing ka, hindi mo naman kailangan i-monitor lagi ang stock mo. So, yun yung nagiging ng ibang tao na busy ako, wala akong time. Pero for all you know, yung kakasabi niyo na busy kayo, wala kayong time. Ang laki na nung time na napalagpas nyo. Ganon. Kung investing ka naman, pwede mo naman hindi i-check everyday or kahit hindi weekly mo i-check yung stocks mo okay? And sabi ng iba, gustong-gusto ko na po mag-for good sa Pinas, may konting ipon po, pero di ko alam palaguin. Sana po makatulong. Tamang-tama. Usually, ang ibang OFW natin ay pag umuwi dito, yun nga, wala masyadong ipon. Although hindi naman lahat, kaya lang may mga instances talaga na hindi malaki yung ipon dahil nga tumutulong sa pamilya. So maganda na habang OFW ka, may naiipon ka naman, ay invest mo na din sa stock market. Okay? And eto, sabi nung isa, please help me po by teaching how to invest in long term na pwedeng mag-grow po instead na nasa bank, pero wala naman pong pagbabago kundi nauubos lang sa retail savings ko. So, kasi nga, ang stock market talaga ay maganda yan kung malaman mo pa kung ano yung mga good stocks at malaman mo pa kung anong mga stocks yung nagbibigay ng dividends. Dahil kapag nalaman mo yan, talagang mas malaki pa sa savings, sa kita ng savings yung iyong kikitain sa stock market only if aalamin mo. Kasi may iba din naman na nalulugi sa stock market dahil walang alam. Iba na-hype, parang naging na-hype siya sa social media, sabi bili noon, so nakibili sila. And then, yun na sila, na tawag dito na natenga na yung stocks nila, hindi na nila na-check. Tapos, ang ginagawa nila, average down sila ng average down. And then, sabi nila, ba't lalong bumababa? So, may mga strategies po kasi doon. Bago tayo mag-average down, may strategies doon na dapat mong gawin. Okay? Next. Non-techie. So, sabi nung isang non-techie dito, are you going to guide us step by step on how? I'm not very good at technology kasi. So, ano po ito kung gusto mo ng detailed at step by step, talagang pwede natin ituro yan. Pero kailangan mo maging masunurin sa instruction, susunod ka sa instruction kasi it's a videos, pwede ako mag-share ng video tutorial, so susundin mo yung video tutorial na yun, papanoorin mo step by step and then mag-guide ka doon. So actually, depende sa iyo yan kahit naman available yung video ko, na ibibigay ko sa'yo, pero kung hindi mo susundin, wala din. So, kumbaga it's a join parang tayong dalawa ang magtutulungan. Okay? And, sabi naman ng isa, mahirap pala mag-aral mag-isa, lalo na yung pagbabasa ng graph ng trading. Sa simula po talaga, hindi po talaga madaling intindihin yung trading, lalo na kung first time mo talagang ma-encounter yon. Kasi ako, nung umattend ako ng training, hindi ako nagbasa, as in wala.
diretso ako sa training, actually face-to-face pa during that time, nang walang alam sa technical analysis. And then, so alam ko yung feeling na hindi mo agad maintindihan. So, it really takes time na aralin, ulitin mo siya, ulit-ulitin mo, aralin mo, pero makukuha mo din siya. Kasi pag nakuha mo, matutuwa ka kasi malalaman mo yung when to buy and sell. So, yung iba average daw ng average, daw hanggang sa pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Yun yung naging cases ng iba. Yung iba naman ay, kung malalaman mo yung when to buy and sell, dun ka lang bibili. Pero hindi ko sinasabi na na hindi effective yung strategy na yun kasi depende po talaga eh. Depende po talaga kung ano yung strategy i-implement mo. Okay, so mas maganda po talaga na aralin mo muna para malaman mo kung ano ba talaga yung strategies na bagay para sa'yo mismo. Okay? Meron din tayong natanggap na senior. Sabi niya, actually, senior na nga ako eh. Medyo late na to learn how to invest in stocks. As a senior, hirap na humanap ng work. As a senior, kung mag-i-invest ka po sa stock market, make sure extra money. And also, siguro simulan mo munang aralin yung dividend investing. Kasi yung dividend investing, of course, nagbibigay ng dividends. So, aralin mo muna kung anong mga stock yung magandang magbigay ng dividends, but at the same time, also good fundamentals. So, dun ka muna mag-focus sa mataas magbigay ng dividends, at the same time, good fundamentals. Huwag lang basta mataas magbigay ng dividends, dapat good fundamentals din. Okay po? And ito, mayroon din tayong natanggap na message tungkol sa mga nahahype. Yun nga, can you teach me how to earn on trading? Yun nga daw, nalugi siya dahil na-hype siya. Gusto kong tiyagain kaso lately lahat ng pinag-investan ko, lugi ako. So sabi niya gano'n. Mas maganda po talaga is aalamin mo muna yung stocks na pinapasok mo, yung investment na pinapasok mo bago mo simulan. So, take it as a lesson na lang kung ano man yung na-experience mo ngayon. Lesson na lang yan, kumbaga lesson learned, para sa mga susunod na journey mo ay mabalikan mo yung mistake mo para hindi mo na siya ulitin. Okay? And may mga na-scam din, sabi nila. Halos puro scam naman pag pinatulan yung offer ng pagkakakitaan. So, ito yung isa sa medyo masaklap na pangyayari or experience tungkol sa online. Pag sinabi mong online, ano na lang siguro ang pwede mong gawin dyan ay aralin mo muna talaga yung investment bago mo pasukin para hindi ka ma-scam. At sa stock market naman po ay ikaw naman yung mag-open ng account, ikaw naman yung mag-handle ng funds mo, ikaw yung magba-buy and sell. So hindi ka mai-scam. At kailangan lang makuha mo yung legit stockbrokers. Okay? Yung legit stockbrokers dapat makuha mo, tapos ikaw mag-fund, ikaw mag-open ng account, ikaw mag-buy and sell. Okay? And para sa SIMA naman, sabi nila, marami talagang SIMA na hindi alam or takot mag-invest sa stocks. Pag pag-uusapan ng invest sa stocks, ayaw talaga nila. So, pero meron na din, madami-dami na din, hindi naman super dami, pero meron na rin akong mga estudyante na seaman na nakakatuwa kasi talagang makita mo yung effort nila sa pag-aaral. Yung alam mo kahit busy sila, they really took time to learn. May naisisingit at naisisingit nila. So kaya kung gusto mo, madaming paraan, di ba? Parang gano'n. So, aralin mo lang kahit pa konti-konti lang sa simula. Okay? And, eto pa. Sabi nila, meron daw ditong mga inactive na sa stocks since nag-COVID. So, tamang-tama ngayon na medyo okay naman na tayo, medyo unti-unti nang bumabalik sa normal, pwede mo na rin sigurong simulan yung stock market mo kung naka-recover ka na din sa iyong financials. Okay? At eto pa, ma'am, gusto ko pong matuto. Meron na po akong account sa call, kaso hindi ko po alam when bibili and when din mag-hold or when pwedeng kumita. Yan po talaga yung isa sa mga problema ng mga beginners, which na-encounter ko din. So, yung when bibili, when mag-hold, when kikita ay masasagot yan, depende sa strategy na gusto mo. So, kung long-term ka, may different strategy yan. Kung long-term ka, kung short-term ka, may different strategy. So, all you have to do is to learn muna kung ano yung goal mo, tapos yun yung aralin mong strategy. Okay, sa REITs naman. How
Hi po, paano mag-apply ng REITs dyan sa Pinas? Nasa abroad po ako. Salamat. So, ang gagawin mo is, of course, kailangan mo ding mag-open ng trader's account sa stock market. Ganun pa din. At pwede kang makabili ng REITs through stock market once mayroon ka ng account sa stock market. Okay? So, eto na. Madami nagsasabi, pa-coach daw. Sabi nila, pwede po bang makausap ng personal and magpa-coach sa inyo? And tapos sabi pa nila, kailan daw, hi ma'am, I only knew your basic training that you conducted last September about stock investing. Itatanong ko lang po if meron kayong upcoming sched. So, meron nagtatanong dyan. Pwede ba magpaturo? Hello po, na-miss ko yung webinar. Tapos meron pang nagsabi dito na, I appreciate, can you send me step-by-step guide on investing in stock market? Kasi nalilito ako saan ako magsisimula. I want to start investing na po. So, eto pa, willing to learn in investing into stock exchange. Can I join your free training and registration? So, tamang-tama, magkakaroon po tayo ng free training talaga on October 26, 27, and 28. So, iisa-isahin ko lang po. October 26, ang ating i-share ay tungkol sa dividend investing, REITs, blue chips. Okay? October 27, long-term investing. So, pwede natin i-share dyan yung strategy na pinaka-basics for beginners. So, that's peso cost averaging at fundamental analysis. Yan yung ating topic. Okay? On October 28, technical analysis, basic lang. Hindi mo kailangang ma-nosebleed. So, ito yung sasagot sa tanong na when to buy and sell stocks. Okay, ulitin ko po. October 26, dividend investing, blue chips and REITs, kung paano mag-invest doon, paano magsimula. At October 27, long-term investing, mga strategies na pwede sa long-term, like the peso cost averaging, and itatalakay na din natin ang fundamental analysis. Basic lang din po. And of course, yung ating October 28 ay tungkol sa short-term trading. Basic technical analysis, yung mga tanong na when to buy, when to sell, and when to hold. Diyan tayo, yan yung masasagot. Yan yung sasagot sa tanong. Okay? And ang kailangan mo is, mas maganda attenan mo lahat, hindi isa lang. Okay? Maganda attenan mo lahat, hindi isa lang. And kung hindi ka naman maka-attend, meron naman tayong recordings. Okay? So, saan daw ang location? May nagtanong din. Ito po ay online. All you have to do is to download the Zoom app kasi via Zoom meeting po tayo. Okay? Via Zoom meeting tayo. It's 7 p.m. Philippine time. Sabi nung iba, face-to-face ba? So, ayun, sinagot ko na po. Online po ito. Okay? So, I hope naka-attend ka sa ating free training. Basically, itong video na ito is really to answer all the questions ng mga interested na magsimula sa stock market. Kung ikaw ay madami nang alam sa stock market, this training is not for you. This free training is really for beginners and who are interested to start, beginners and little knowledge. Pero kung madami ka nang alam, kung meron ka ng system na nag-work, this training is not for you. Okay? So, sana mag-register ka. Ilalagay ko na lang yung link dito at sa comment section or sa description. And also, please, don't forget to like, share, and subscribe yung video na ito para madami tayong ma-reach na Filipino at madami rin mag-invest pa sa stock market. So also, para gumanda na rin yung algorithm ng channel ko para madami pa tayo matulungan mga Filipino. Salamat! I hope to see you in my next video. This is Cynthia Fuller.